pagtitipid na ginawa namin dito, kagaya nga ng sinabi ko, ginagawa namin yung sarili naming kape, nagbubrew kami ng sarili, diba? Bibili lang ako ng maramihan sa Costco. Magkaano rin yun? Mga $30, tapos good for mga 2 months na yun. Kaming dalawa lang naman mag-asawa. And then, tawag dito, malapit lang trabaho namin, so tipid sa gas. Dati home care ako na napakagastos, like every twice a week nagpapagas ako. Pero ngayon mas mahal na yung gas, pero nakakita ako ng trabaho na dun lang ako sa facility, diba? And then yung another na pagtitipid namin is bibili ako ng mga damit sa Goodwill, o diba? Minsan makakita ka ng magagandang damit doon. Na magaganda rin yung quality, at saka may mga names din minsan kung gusto mo naman, mga Gap, mga Loft, Taylor, ganun sa Goodwill. Hindi kami madalas kumain sa labas, dito kami nagluluto, yun nga sabi ko. Yung asawa ko lang ang nagmumow nitong yard namin. Pero ang isa sa gastos din namin dito yung gumagawa ng fertilize ng lawn namin, yung company, yung True Green, nabayaran namin buwan-buwan. $80 din yun. Once a week lang kami naglalaba, so ipon lahat ng dami. Syempre, di ba may responsibility ka din sa Pilipinas. Sa pagtitipid mo, nakakabigay ka sa kanila, di ba? Kasama din yan sa pagda-diet. Ako palagi naman akong naka-diet. So, hindi naman ako masyadong maraming kumain. Ano pa ba? Yung mga ilaw, kuryente, di ba? Pinapatay namin yung ilaw agad. Kasi kung dalawa lang kayo, di ba? Langan naman nakabukas lahat yung ilaw. Ano pa ba? Kapag araw ng Sabado at Linggo, and hindi na ako kumukuha ng trabaho kasi dami kong gagawin sa bahay. Tapos itong mga aso pa na maiiwan, kawawa. Alam mo na, malalaki ng mga bata, kami lang ng asawa ko dito. At sa hangin. Yun. So, ganyan lang, chill lang dito sa bahay. Minsan ngayon lang talaga uminit. Ngayon lang, ngayong araw na to. Kaya nag-enjoy yung mga alaga akong aso dito sa labas. Ayun, yun ang aking likuran. Tsaka yan, magpapa-fence ako next time. Medyo mahal din yan, kaya diba, may budget din yan dapat. Tapos baka uuwi pa kami ng Pilipinas to visit, kaya ganon, hinay-hinay lang ang gastos, diba? So ito, hindi naman to nabuo ng madalian. Pero itong deck na to, from end to end, nabuo siya like 2012. So 12 years na to. Itong deck, matibay pa. Pinabuild namin. Mahal din, pero na-enjoy naman namin, diba? So dito, kung uutang ka, dapat bayaran mo, diba? Pwede namang hindi ka umutang, pwede namang mag-ipon ka bago mo magpa-renovate or magpagawa ng kung ano. So nasa sayo talaga yon. Sabi nga nila, live within your means, diba? Wala namang nagra-rush sa'yo eh. Kung gusto mong pagawa at may pera ka, go. Huwag ka lang mag-istorbo ng tao at mangutang, diba? Yun lang naman. So kailangan responsibilidad mo talaga yon sa sarili mo at sa pamilya mo. Hindi
ko naman sinasabing hindi kami umutang. Siyempre umutang kami. Utang namin yung bahay, yung mga kotse. Pero bayad na yun lahat. Pero siyempre, unti-unti, diba? Hindi naman agad-agad yun. Hindi naman ako nanalo ng loto para bayaran ko agad-agad. So, basta nagtitipid lang kami. Bibilin lang kung anong dapat bilhin. Kakain sa kung dapat saan dapat kakain. Magluluto. Papahangin lang kami dito sa labas kasi ang lakas ng hangin, ang ganda ng panahon. 76 degrees right now. Tawa yung mga aso. Hindi ko pa naayos itong mga sofa ko kasi uulan-ulan na naman, so wala pa yung mga cushion. So ayan, ang aso ko. Sila yata may-ari ng bahay na to. Ayan. Ganito lang buhay sa Indiana. Medyo laid back, pero mas maganda na to kaysa sa busy na mga lugar. Kasi minsan ayaw mo na namang lumabas. Lalo na pag tumatanda ka na. Spoiled. Ito ang aming mga flowers ngayon. Yan o, tumubo na sila, tulips. Diba cute? Hindi ako sa flowers, sa halaman. Gusto ko sana magtanim dyan sa mga sa baba. Kasi gusto ko muna magpatayo ng fence. Hey boys.